Hindi nga tayo nauuto pero nagiging matagumpay sila sa panggagalit sa atin. Biruin nyo yun. Sasabayan pa nila ng, alam niyo yung pinaka mga worst na mga akusasyon. Sasabayan nila na, sasabihin na, yung sabungero, yung mga sabungerong nawala, pinatay dahil sa pandadaya sa sabungan, ay may ugnayan sa war on drugs, mga kamatayan sa war on drugs. Ang nakakagalit, alam mong walang ugnayan, pero paulit-ulit nilang sinasabing may ugnayan, tapos yung media nakikipag-collaborate sa kanila na ulit-ulitin na may ugnayan, may ugnayan, may ugnayan. Tapos ngayon, naghukay sa sementeryo. At magugulat kayo, ha? Gulat na gulat ako, sabi ko, ha? Nakakita ng buto sa sementeryo. Diyos ko, kahit hindi po kayo maghukay sa sementeryo, may buto kayong makikita. Basta pang public na sementeryo. Alam niyo po ba kung bakit? Kung bakit po nagkalat? Baka marami sa inyo, may mga munyaman, hindi alam to. Sa mga public cemetery po, pag hindi ka na nakahulog, tatanggalin na yung mga buto ng mga kamag-anak mo para may malibing dun sa pinanggalingan. Hindi po sa'yo yan. Di ba? Hanggat nakakahulog ka. Saan sa tingin nyo nilalagay yung mga buto na yan? Pwedeng ano yan, ibaon sa sementeryo ng San Juan nung araw. Pinaglalaroan namin yung mga kalansay. Isang tambak na buto. Lagi yan, tuwing bago. Bago yung, undas ba tawag? Bago po yung piyesta ng patay. Lilinisin na yung mga na yan. Yung mga hindi nakakabayad. Bahala kayo sa buhay. Naghukay sa sementeryo. Natural. Mas malaki po ang tsansa na makakita ka ng mga buto ng tao sa sementeryo kaysa sa Taal Lake. At hindi po sa bungero, ha? War on drugs na naman. Balik na naman tayo sa war on drugs. Bakit po balik na naman sa war on drugs? Kinakailangan galitin yung mga Duterte. Kinakailangan magalit natin para kontrahin natin sila. Baka makalimutan natin yung involvement ni Lisa Marcos kay Tantongco. Diversion lang po ang lahat. Tama si Bato. Diversion. Dinadivert na naman nila tayo. Ginagamit si Bato, ginagamit yung issue ng mga sabungero na ginawa nila ngayon na ICC. Nakalimutan na nga si Atong Ang eh. Na naman ngayon, war on drugs na naman. Naghukay na naman ng mga buto na posibleng biktima ng war on drugs. Siyempre, so sorry-sorryin na namin yan. Magagalit na naman tayo. Bakit ba? Na para makalimutan natin, hindi po. Gustuhin ko mang isa-isayin. Bakit sila naghukay? Para saan yan? Wag na po. Ayaw namin ma-divert. Focus lang kami. May namatay, overdose, kasama ni Lisa Marcos. Sabihin nyo mang hindi entourage o entourage, hindi nyo madidinay na kasama. Doon lang kami, focus lang kami. Doon lang. Okay. Di ba? Dadagdag pa nila yung Dolomite. Puta, Dolomite na ngayon. Matapos kayong hindi nyo, ang Dolomite po, sinisisi nila sa pagbaha sa Kamaynilaan. Baha po sa Cebu. May Dolomite ba sa Cebu? Baha po sa iba't ibang parte ng Pilipinas. May Dolomite po ba? Pero ano po meron? Meron lahat dyan na flood control project. Bakit hindi po yan yung imbestigahan? Nag-aksaya lang ba tayo ng pera sa mga flood control projects?
ang paninisi po sa dolomite, hanggat makikita nila yung dolomite, meron na silang tinatawag na walang hanggan na sisisihin. Kasi sinimulan na nila, kaya baha dahil may dolomite. Dolomite may kasalanan yan. Isisisi nyo lang pala sa dolomite eh. Isisisi nyo lang pala sa dolomite, gumastos pa tayo ng trilyon. Isoli nyo na lang yung trilyon. Papabuwag namin yung dolomite, soli nyo yung trilyon na ginastos nila sa flood control. Nung kayo po ay gumagastos para sa flood control project program, hindi nyo po sinabi yung dolomite. Nanawa na yata sa kaisip ng nabangga yun ng barko yung flood control project, na overwhelm yung flood control project. Isa na lang po sisihin natin, dolomite na lang. Saan ba yung dolomite? Sa Maynila. Sa Quezon City, yan din ang cost. Siyempre, malapit lang. Sa Cavite, yan din po. Pag bumaha po sa Ilocos, nasa Luzon pa rin yan. Dolomite pa rin ang kasalanan niya. Pag bumaha po sa Zambales, dolomite na rin yan. Diba? Gusto nila yan. Magalit tayo. Tapos, wala na pong kumukontra sa mainstream media. Tanggap na lang po lahat. Gusto ko nga na bahain, hindi po dahil sa inyo mga taga Bicol Para po gusto ko sisihin nung Bicol sa Bicol Party. Gusto kong sisihin yung dolomite doon sa pagbaha sa Bicol area. Ang sama ng ano ko ngayong maghapon, dolomite. Yun ang gusto nila ikatwiran. Dolomite daw lahat Meron pa ang mga terminong the day of reckoning. Putya, kala mo, the day of reckoning, bakit? The day of reckoning daw for dolomite is coming. Ang tindi ng mga wordings Akala mo yun ang pinakamasamang ginawa ng tao. Taihan po yan Ang ganda na ngayon Pasyalan. Taihan, naging pasyalan. The day of reckoning. Anong gusto ninyo? Buwagin yung dolomite at ibalik ang basura? Lala talaga ng mga utak Pero ginaalam ko, ginagalit nyo lang kami. Pinaka-worst nga ang Marcos admin sa history ng Pilipinas. Wala na pong worst dyan yung isisi mo sa dolomite yung baha. Boss, matuloy kaya maging ombudsman si Boying. Paano na yung addict na anak niya? Baka maging drug lang. Yun nga, inaala ko, bakit inaaway niya si Dilima Ano kaya dahilan? Meron akong teorya dyan Bakit niya gusto ipakulong si Dilima? Kaya lang, akin na lang muna yun. Alam niyo na, di ba? Ano ba kaso ni Dilima? Tapos, ganun lang, ang dali lang i-1 plus 1 yun Kung lumaya si Dilima, yung kaso niya, droga, di ba? Involvement sa droga. Napatunayan na wala siyang kasalanan. Bakit gusto ngayon na mapakulong ni Boying si Dilima? NPA daw yung party list na yun ni Terry Redon. Daw. Hindi natin alam yan. Basta ang alam natin, yung si Redon, pauso. Alam niyo po ba, ako nasubaybayan ko yan, yung sinasabi niya mga expert. Eto tignan niyo po Alam niyo ba yung kinukot nila na expert? 2 taga-UP lang po yan. Alam niyo po ba yung gusto nilang mangyari? Instead daw na dolomite. Eto, makinig kayo Baka akalain nyo ng bobola Ganito po kawala sa realidad yung kinukot nilang mga expert na taga-UP sa gagawin dyan sa dolomite.
Yung mga tao na to, yung lahat aatakihin. Di ba? Lahat ng ginagawa ng gobyerno aatakihin. Yan yung mga tao na lahat ng ginagawa ng gobyerno, kahit maganda, nakakakita sila na mali. Alam niyo ba ang suggestion ng mga taga-UP expert kuno na yun? Instead daw na dolomite ang ilagay dyan, magtanim daw ng bakawan. Ay, bakawan. Bakawan ba tawag doon? O, tataniman daw ng bakawan. Alam mo, aesthetic eh. Di ba? Marunong ba kayo nung tinatawag mangrove? Marunong ba kayo ng tinatawag na aesthetic? Historically, ang Manila Bay po, pinagmamalaki natin yan, pinakamagandang sunset. Tapos tataniman mo ng bakawan. Paano yung history ng Manila Bay? Na matatanaw mo. Ha? Magpapapicture ka o kaya magpapalipas ka ng titignan nyo lang, magsyota kayo, holding hands. Titignan nyo lang yung paglubog ng araw. Tapos bakawan, hindi naman po hindi po ako anti-bakawan. Asa na historical significance ng bakawan? Ibablock mo yung sunset. Manila Bay sunset para lang pagbigyan yung dalawang ungas na taga-UP. Oo, ungas kayong dalawa kayo. Yan yung kinukot ni Rendon. Anong pangalan niyo? Rendon? O kung ano mang pangalan mo. Undin? Undin yata. Hindi pa tayo pinapanganak. Yung sunset ng Manila Bay. Diyos ko, bago mamatay si MacArthur gusto niya makita yung sunset ng Manila Bay. O, drama ko na lang yun. Pero ibig kong sabihin,